Hello minasan, konnichiwa. Ayan, it's me again, Mary Ho, and welcome to my channel. And for today's topic, yan, meron akong in-upload dun sa Facebook page ko about dun sa change of visiting relatives visa to dependent visa, but hindi ko siya na ituloy na i-upload dahil nagkaroon ng aberya. Pero sasabihin ko na rin sa inyo kung ano-ano yung mga ginawa namin dun sa short video na ito. Bale, pagpunta namin doon, nagpunta agad kami sa information desk, sa information counter. And then, tinanong namin, pinakita namin yung mga dokumento about dun sa pag-change ng status ng visa ng aking mother. And, pasensya na kayo guys kung medyo maingay dito. Again, nandito na naman ako sa favorite kong spot, favorite kong location, sa park kung saan madalas kong ginagawa yung mga vlogs ko, yung mga video ko, yon. So ayun, nung nagpunta kami sa information desk, and then sinabi nila na doon daw kami mag-ask sa P counter. Yun yung Permanent Residence Inspection Department Consultation Center. So doon kayo dapat unang pupunta para malaman nyo kung ano yung mga kailangan yung requirements para sa pag-change ng status. So the third step is binigyan kami ng mga application form para sa pag-change ng status. Yung nasa sa P-counter na staff yung nagbigay nun sa amin. And then after namin yung pirmahan, ipinasa namin sa kanila. Yun nga lang guys, ito kasi yung naging aberya. Hindi pala sila nag-change of status or nagpa-process kapag hindi mo kasama yung honmin, ayun nga, o yung mismong tao na kailangan mong pagpa-change ng visa. So ayun nga guys, advice na maibibigay ko para sa mga kababayan ko dito sa Japan na gustong magpa-change of status ng visa or magpa-extend ng visa is sumama kayo sa immigration para unang-una hindi sayang yung pamasahin nyo, lalo na kami, galing pa kami dito sa Chiba, punta pa kami ng Tokyo, medyo pricey yung pamasahe dahil dalawa kami, yun. Tapos para hindi rin ubos oras kasi babalik ka pa, di ba? Kung galing ka nga sa malayo kagaya ng sabi ko, tapos may trabaho ka, mag-iasumi ka na naman, hingi ka na naman ng break, di ba? So ayun guys, pahabol ko lang no bago ko putulin tong video na ito. Nagpapasalamat po ako sa mga nanonood ng video ko, especially yung sa visiting relatives. Ayan, pumalo na yata ng 600 plus ang viewers ko simula nang in-upload ko yon. Well, actually, marami ding nagko-comment at may mga nagsasuggest din sa akin na sana mag-upload ako ng tungkol sa COE kung paano ko kinuha yung aking mga anak at kung ano-ano yung mga requirements. Humihingi ako ng sobrang pasensya sa inyo guys kung hindi ako madalas makapag-upload ng video. Gawa ng pumapasok ako sa isang buwan o 12 days straight, tapos magkakaroon lang ako ng isang araw na yasumi. Tapos ganun uli yung rotation ko. Talagang kulang ako sa pahinga guys. Kung nakikita nyo, medyo malaki na rin yung eye bags ko. Yan, haggard na. So ngayon lang ulit ako nagkaroon ng sapat na pahinga dahil 2 days kaming may yasumi ngayon. Ayun. Tapos yun nga, part-time pa ako. Kung ano mang ginagawa ko, syempre pag nandito ka sa Japan, kailangan mo magkaroon ng extra income, hangin, para at least hindi lang yung mismong trabaho mo yung pinagkakakitaan mo. Lalo na ngayon, 5 na kaming kumakain sa bahay. Yan, yung mga taxes medyo mataas na. So guys, ayun, sabi ko, itong video na ito ay nagkaroon ng aberya. So, merong part 2 ang video na ito guys. Sana suportahan nyo, panoorin nyo. Marami akong ituturo doon about dun sa pag-process at pag-change, sa pag-process ng pag-change of status ng visiting relatives. So guys, ayan, hanggang dito na lang ang aking video. Huwag nyo pong kalimutang i-like, i-share, at please subscribe to my YouTube channel. Thank you!